Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, June 29 na po 2026, ang low pressure area po na ating minomonitor ay mas tumaas pa ang tsansa para ma-develop bilang isang tropical depression sa mga susunod po na mga oras. Aalamin natin kapag ito naging isang bagyo, ang magiging direksyon nito at yung mga lugar na posible pong maapektuhan. Gayun din, aalamin natin ang mga lugar na apektado na tinatawag po natin habagat o southwest monsoon. Pero bago ho tayo magpatuloy, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So kung mapapansin nyo ho ngayon sa ating monitoring screen, nandyan pa rin po ang development ng tinatawag natin na low pressure area na ngayon ay tumataas ang tsansa para ma-develop po bilang isang tropical depression. Kapag naging bagyo, tatawagin pong bagyong Henry. Pero titignan natin mabuti ha, kasi marami nagsasabi na ito daw banta ng magiging panibagong bagyo ay magiging malakas. Sa ngayon, sa pinakahuli pong pagtatala ng pag-asa, ito pong low pressure area na ating namataan o huling namataan po ito na may lokasyon na 705 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Bagamat ito yung nasa high chance na ang category para maging isang tropical depression, ang magiging lakas nito kapag naging bagyo ay magiging tropical depression hanggang sa tropical storm. Ang tropical storm ay ito po yung nasa category 2 na banta po ng bagyo. Bagamat hindi naman ito nakikita na magiging typhoon o super typhoon, pero kinakailangan po natin maging maingat at maghanda sa mga posibilidad ng rapid intensification ng isang sama ng panahon, tulad na lamang ng panibagong banta ng bagyong ating minomonitor. So ngayon, dito muna tayo sa forecast weather condition and then i-explain ko po mamaya ang mga possibilities na maging direksyon nito, pati na rin ang mga lugar na pwedeng maapektuhan. Inaasahan kasi ngayong Lunes hanggang sa mga susunod na mga araw ay dadaan ito sa Bicol Region, dyan sa Eastern Visayas at ilang bahagi ho ng Metro Manila at ng Luzon. Sa tinatawag po natin ng forecast weather condition mga kababayan, sa area po ng Visayas kasama po ang Caraga, ang Davao Region, Catanduanes, Albay, Sorsogon, asahan po natin ngayong araw po ng Lunes hanggang sa Martes ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa trap or extension po ng hangin ng low pressure area. Pansinin niyong mabuti, pagamat ito'y nasa high chance na low pressure area, kahit naging LPA o LPA pa lamang siya, malawak na yung radius ng kanyang hangin o extension po ng hangin. Hindi kagaya ng mga naunang bagyo tulad ng bagong Francisco at bagong Gardo, bagamat naging malakas na bagyo, mahina naman yung radius o kakaunti yung mga nasasakop na lugar ng sama ng panahon. Kaya ito, kahit maging mahinang bagyo, asahan natin ang mga direktang epekto nito sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Sa area naman po ng Ilocos Region, kasama po ang Zambales, ang Bataan, Occidental Mindoro at Palawan ay patuloy po makakaranas ng tinatawag natin na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa banta ng habagat o ng southwest monsoon. Ang southwest monsoon ngayon ay mas lumalakas ang epekto lalo na po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Matapos kasi itong magkaroon ng intensification, pinalakas yan nung nakarang bagyong Francisco and then ngayon nagtutuloy-tuloy. Ang tendency na pwedeng mangyari dito, eto panibagong banta ng samahan ng panahon, ay pwedeng palakasin ng habagat o ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. So tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Sa area po ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay pinag-iingat din po sa banta ng mga localized thunderstorms and usually sa bandang hapon po at sa gabi ang nagiging epekto niyan. Ang localized thunderstorms po natin, meron tayong dalawang kategorya. Meron pong mahinang thunderstorms, meron pong malakas. Yung malakas, yung severe thunderstorms na malabagyo po talaga ang nagiging epekto nito at minsan tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. Ngayon po, bagamat meron tayong banta ng sama ng panahon, hindi lamang yan. Doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential na inilabas po ng pag-asa. Pagkatapos po ma-develop nito nga pong bagyong tatawagin natin bagyong Henry, may mga panibagong sama pa ng panahon na madedevelop sa kaluran at sa silangang bahagi ng ating bansa. And officially, ito na talaga tayo sa wet season, nasa rainy season na po tayo. So ito, i-note lamang natin, sa pagitan po ng July 2 hanggang sa July 8, yung mga petsa ho na yan, meron pong mabubuong panibagong sama ng panahon sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. And then panibagong banta ng LPA sa may silangan na low chance naman ng kategory para maging tropical depression. Ang pagtatala po na ibinigay ng pag-asa ngayong July na paparating hanggang sa matapos po ang taon na ito ng 2026
nasa 9 hanggang 13 bagyo ang posible pong mabuo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ipapaalala ko sa inyo, hindi po lahat dyan ay mga typhoon o mga super typhoon category. Merong mga mahihina, merong mga malalakas. Kinakailangan lamang natin maging alerto at maging handa. At eto na nga po, no, dahil nga po patuloy po ang epekto ng tinatawag natin na panibagong banta ng sama ng panahon na etong low pressure area, naglabas na o nagbigay na po ng paalalang pag-asa sa mga lugar na makakaranas po ng heavy rainfall warning lalo na po sa hapon ngayong araw po ng Lunes. Dito po sa ating heavy rainfall outlook dahil po sa banta ng low pressure area o panibagong sama ng panahon, meron po tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan dyan po sa may Northern Samar, sa Eastern Samar, Samar, Biliran. Yang mga lugar po na yan, pag sinabi ho natin na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan, yan po ay halos mga kayang magpabaha sa mga low-lying areas at kayang-kaya rin magpa-landslide kapag medyo delikado o mga matataas po na mga lugar. Kaya mag-ingat ho tayo. At meron din tayong inaasahan simula ho sa Martes hanggang sa Miyerkules ng hapon na 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan. Diyan pa rin po sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, sa may Sorsogon at sa may Masbate. Yung mga kababayan natin dyan, ngayon po, sobrang mag-ingat po kayo dahil nga po etong banta ng panibagong sama ng panahon, dyan po yung mga area na maaapektuhan ngayon. Alamin naman natin, no, pinakita ko na sa inyo doon sa Advanced Weather Forecast and System natin na ito nga pong panibagong banta ng sama ng panahon ay tatahakin po ang Eastern Visayas. Siyempre, pag sinabi ho natin na Eastern Visayas, marami pong mga lugar yan at hindi lamang basta isang lugar ang maapektuhan po ng paparating po na banta ng sama ng panahon. Unahin na natin ang Eastern Visayas. Ngayon po ay mag-ingat o magkakaroon kasi ng pag-landfall scenario pag na-develop na bilang isang bagyo itong sama ng panahon. Eastern Visayas, maging alerto at mag-ingat po ang Leyte, ang Southern Leyte, ang Biliran, Eastern Samar, Northern Samar at Samar. At ito naman po, no, bahagya din at maaapektuhan din ang ilang bahagi po ng Bicol Region. Pag sinabi natin Bicol Region, kasama po dyan ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ngayon po, tuloy-tuloy po tayo mga kababayan ko. Kapag sinabi ho natin na tropical depression o banta ng bagyo, yan po ay nagsisimula sa pagiging Category 1. Ang Category 1 po ng bagyo, yan po ay tropical depression. Category 2 is tropical storm. Ito pong panibagong banta ng sama ng panahon na ating namamonitor sa ngayon ay papasok po sa tinatawag natin na Category 2. Pag Category 2, yan po ay magtataglay lamang ng 62 to 88 kilometers per hour na lakas po ng hangin. Pagka Category 1, 39 to 62 kilometers per hour na lakas po naman ng hangin. At ganito ang magiging senaryo. Kapag tropical storm po ang isang banta ng sama ng panahon, more on, mas maraming mga pag-uulan pero mahina po ang hangin. Kapag super typhoon naman, yung mga pumapasok sa Category 5, yan po ay merong life-threatening na lakas po ng hangin. Pag mga super typhoon, talagang medyo kakaunti ang ulan pero bumabawi naman. So sobra pong lakas ng hangin. Ngayon naman, etong sinasabi natin banta po ng habagat o southwest monsoon, yan ay pwedeng magkaroon ng tinatawag natin na connection dito sa panibagong sama ng panahon. So pwedeng mangyari yung tinatawag din natin na Fujiwara effect. So ano bang ibig sabihin nun? Pag nagkaroon ng distansya ang dalawang sama ng panahon na 1,700 yung distansya ho nila, nagkakaroon ho yan ng pagsasanib ng lakas. Lalo na kung parehas ng sirkulasyon ng hangin ng habagat at ang panibagong sama po ng panahon. Yun po ang ating nakikita. Kaya nga maraming mga kababayan natin nagtatanong, minsan mahina lang yung banta ng bagyo tapos biglang lumalakas. Nagkakaroon ng biglang paglakas o yung rapid intensification dahil nga po tumutulong ang sama ng panahon o habagat para palakasin po ang mga sama ng panahon na nanggagaling sa silangang bahagi ho ng ating bansa. Ipapaalala ko ho sa inyo na ngayon ay kinakailangan maging alerto tayo. Marami kasi nagreklamo ng mga nakarang mga bagyo. Bakit daw may super typhoon, may bagyo pero hindi man lang daw sila nakaranas ng mga pag-uulan. Papaalala ko sa inyo mga kababayan na meron tayong warning lead time sa sama ng panahon. Hindi ibig sabihin itineklara ng pag-asa ni signal number 1 hanggang signal number 5 sa mga lugar natin kapag merong bagyo, hindi automatically makakaranas. Bukod dyan mga kababayan, ang mga bagyo ho ay may iba-ibang kategorya. Hindi porket sobrang lakas ng bagyo, basta nasa tubig yan o nasa Philippine Sea ho yan at hindi humahampas sa ating kalupaan o sa Philippine landmass natin, wala po yung magiging direktang epekto. Tulad ng nangyari sa Super Typhoon Francisco na lagi po sinasabi ng mga kababayan natin, walang kwentang bagyo daw. Imbes na magpasalamat tayo, nagrereklamo pa tayo, tagahanap pa tayo ng mga malalakas po na mga pag-uulan.
Ngayon, bigyan ko po muna kayo ng mga paalala. Mga kababayan, unang-una lang ko sinasabi, ngayon meron tayong panibagong banta ng sama ng panahon, aktibo din ang habagat o southwest monsoon. May mga panibagong sama pa ng panahon na paparating sa mga susunod na mga linggo. Mag-antabay po kayo sa weather update ni Francis. Araw-araw po tayo, madaling araw pa lamang po yung nag-a-update at pupuso tayo sa lagay ng ating panahon. Pangalawa ho, no, kinakailangan linisin ho natin ang mga low-lying areas, lalo na po sa mga crowded places. Metro Manila, Visayas at Mindanao, para ho sa banta ng mga biglaang pagbabaha kapag nagkaroon ng mga heavy rainfall warning. Ngayon po, no, alam naman natin nasa 50 to 100 millimeters pa lamang ang dami ng mga pag-uulan na mararanasan sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas, pero inaasahan natin kapag totally na develop na bilang isang bagyo, ito nga pong panibagong sama ng panahon, mas makakaranas pa tayo ng mga malalakas po na mga pag-uulan. Pangatlong paalala na laging ko sinasabi, mag-imbak at mag-stock po tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Dahil nga po itong week na ito simula Lunes hanggang sa Friday ay makakaranas po tayo ng mga pag-uulan hindi lamang sa sama ng panahon o panibagong sama ng panahon o panibagong banta ng bagyo, bagkos ang habagat ay magbibigay ng mga pag-uulan lalo na po sa bandang hapon. Kasama pa dyan ang mga epekto din ng mga localized thunderstorms. Isang paalala pa, meron din tayong dinatawag dapat na go bags na naka-ready po anumang oras. So dapat yung mga go bag na meron po laman na mga medicine kit, may laman na tubig, flashlight, pito. Importante yan. Kahit sa mga lindol na gagamit ho natin yan. Ito pa po mga kababayan na lagi ko sinasabi, na i-safety po natin ang ating mga importanteng gamit. Yung mga dokumento, mga papeles, i-ziplock natin kapag madaling mabasa yan o kapag nabasa yan, hindi ho natin yan mapapakinabangan. Ito, pinaka-importante po sa lahat na lagi ko sinasabi sa inyo, always at ipanalangin natin sa Panginoon, ito nga pong sama ng panahon na magkaroon ng record, no? Ito po kasi ang senaryo, kapag totally hindi pa naglalandfall, kasi minsan yung mga forecast track, nakikita natin, no, doon sa advanced weather system na ito yung may landfall scenario, pwede pong magbago yun. So hindi naman 101% o 100% doon sa forecast track and doon sa area of probability ng isang sama ng panahon nakatumbok na, hindi na talaga magbabago. May mga chances po na nagbabago pa rin ang direksyon po ng isang sama ng panahon kapag ka nagkaroon ng ihip ng hangin papataas. Pwede hong mangyari yun. At kung ipapanalangin natin, pwede at may chance rin na hindi magkaroon ng landfall scenario itong panibagong banta ng sama ng panahon na tatawagin pong Bagyong Henry. At eto mga kababayan ko, lagi ko sinasabi, no, kinakailangan po bukod sa panalangin, gawan din natin ng aksyon. Tulungan natin ang ating mga kababayan na nangangailangan sa anumang oras. Alam nyo, wala naman talagang tutulong sa atin kundi tayong mga kapwa Pilipino lang. Tayo lamang po dahil alam naman natin mahirap ang buhay ngayon. I-summarize natin mga kababayan, panibagong banta ng low pressure area nandyan na. Tumaas ang tsansa para ma-develop bilang tropical depression. Tataas lamang ito ay naayon sa pagkatala ng pag-asa hanggang tropical storm kapag naging isang ganap na bagyo. So hindi magiging super typhoon o typhoon itong panibagong sama ng panahon, pero pwede magkaroon ng rapid intensification. So importante, time to time, nakamonitor po kayo sa ating weather update. Dito kasi ho sa ating channel, hinihimay-himay talaga natin sa mga senior, sa mga nanay ho natin dyan, sa lagi po nagko-comment. Kuya Francis, sobrang na-appreciate ko po sa inyo. Hayaan nyo, babawi naman ako sa mga susunod na update, no? Mabibigyan ko po kayo ng shoutout. At eto pa, summarize din natin, habagat din ha, nakakaapekto at aktibo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag meron tayong iba't ibang weather system, lalo na kapag nagsunod-sunod na mga low pressure area at nagsunod-sunod na mga bagyo, ang habagat sobrang aktibo. Kapag wala naman dumadating, pumapasok po na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility, ang monsoon break naman ay humihina ng humihina hanggang sa nagkakaroon ng tinatawag natin na monsoon break o pansamantalang pagkawala ng habagat. Pwede hong mangyari yon. Hindi naman porket nasa rainy season tayo o nasa wet season tayo all the time o sinasabi natin buong month ng June, July hanggang sa bare months ay magkakaroon ng mga pag-uulan. Makakaranas pa rin tayo ng mga pag-uulan, pero asahan nyo ang mga weather system lamang na pwedeng mabuo ay ito nga pong tinatawag natin na ITCC. Ang easterlies papasok pa rin yan, mararanasan pa rin natin ng malisang hangin sa mga susunod po na week. Kaya asahan nyo kapag uminit, samantalahin ho natin. Muli mga kababayan, dito ko po muna tatapusin ng ating weather update. Ito po ang inyong Kuya Francis, muli naghahatid ng update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.